Okay. Handa na ba kayo mga kapatid? Okay. Amen. Amen. Okay, bago po tayo magsimula, ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito, Reformation equal to renew, to reform, and reclaim the gospel. Isang panawagan sa pagbabago at pagbawi ng Ebanghelyo. Yan po ang titulo ng ating message sa umagang ito. At inaanyan pong lahat na tumayo para basahin po natin ang ating text. At ito po yung matatagpuan sa Book of Romans, chapter 1, verses 16 to 17. Hindi ko kinakahiyang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo, at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay magpakailanman. Okay, bago tayo yung magpatuloy, tayo sa madaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, tunay nga na kay buti-buti mo. Salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa na nandirito. Salamat po at ginising mo kami sa umagang ito, Panginoon. At nakarating kami ng maayos sa lugar ito. At patawarin din mo po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang naming nagagawa. Sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ako na magiging mensahero mo. Ako po'y lumalapit sa iyo. Samahan mo ako, Panginoon, na ikaw po ang magsasalita. Na ang mga salita na lalabas sa aking bibig ay manggagaling lamang po sa iyo. Ngayon din, Panginoon, sa amin na nandirito, buksan mo rin, Panginoon, ang aming mga puso't isipan para maintindihan ang iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming sinasamot dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po tayo. Sumaatin nawa ang biyaya at kapayapaan, mga kapatid ko, kay Kristo. Ngayong linggo ng Reformasyon 2024, ang araw na ito ay may malaking kahalagahan para sa atin bilang mga Protestante. Alam naman siguro natin na tayo ay mga Protestante. Gaya ng naalala natin na mahigit 5 siglo na ang nakalilipas, noong October 31, 1517, ipinago ni Martin Luther ang kanyang 95 thesis sa pintuan ng simbahan sa Wittenberg, Germany. Ito ay isang matapang na gawa ng pananampalataya na nagpasiklab ng isang kilusan na kilala bilang Reformasyon. Isang kilusan na naghahangad na ibalik ang simbahan sa puso ng Ebanghelyo. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, ano ba yung 95 thesis? Bigyan lang natin ng isang may kunting background para malaman natin ano ba yung 95 thesis ay ito yung nakasulat na hindi sumang-ayon si Martin Luther sa katuruan patungkol sa indulgences, yung mga pamamaraan ng kaligtasan. Kasi, ang nangyayari noon, gumawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. At pwede mo nang bayaran ang kaligtasan na hindi po yung tama. Di ba? Hindi yung tama. Yun po. Ngunit ngayon ay hindi lamang panahon, mga kapatid, para pagnilayan ang kasaysayan. Tinatawagan tayo ng linggo ng Reformasyon na suriin ang ating sariling buhay at ang buhay ng simbahan natin ngayon.
Nabubuhay ba tayo ng tapat sa Ebanghelyo? Kailangan pa ba ng reforma sa ating mga puso, sa ating mga kongregasyon, at sa mas malawak na simbahan? Ang reformasyon ay hindi lamang isang beses na kaganapan. Ito ay at hanggang ngayon, isang patuloy na panawagan para sa simbahan na i-renew, baguhin at bawiin ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa bawat henerasyon. Kaya sa ating pagtitipon ngayon mga kapatid, pagnilayan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang mamamayan ng reforma sa 2024. At ang unang point natin na ating pagbubulayan ngayon, the power of the gospel reclaiming the heart of our faith. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, pagbawi sa puso ng ating pananampalataya. Sa gitna ng reformasyon ay muling pagtuklas ng Ebanghelyo ang mabuting balita na tayo ay naligtas hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa o merito, kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyong ito ay natakpan ng mga patong-patong na tradisyon, katiwalian, at pagsisikap ng tao. Pero ang matapang na deklarasyon ni Martin Luther sa Romans 1, chapter 6, 16 and 17 ay nagpasigla sa pagkaunawa ng simbahan na ang kaligtasan ay gawain ng Diyos mula sa simula hanggang wakas. Sa parehong paraan, dapat nating patuloy na bawiin ang Ebanghelyo sa ating sariling buhay. Maging sa ngayon, may mga tuksong lumayo sa pagiging simple at kadalisan ng mensaheng ito. Sa pamamagitan man ng moralismo, legalismo o pag-asa sa sarili. Madali nating makalimutan ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Di ba? Minsan, ang dali-dali nating makalimot sa Ebanghelyo dahil sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya kailangan na ipukpok ang Ebanghelyo sa puso at isipan ng tao. Kaya alam niyo yung martilyo ni Martin Luther? Yan. Kailangan ipukpok. Naniniwala ba kayo doon? Kailangan na i-dip, ibigay yung totoo sa buhay, ng Ebanghelyo sa buhay natin. Huwag nating baliwalain ang Ebanghelyo sa ating buhay. Na kailangan nating nagpapatuloy tayo. Hindi lang sa pagbabasa, pati sa pakikilahok sa mga gawain spiritual. Dito sa Romans 1:16, dito tayo magpupokus ng 20 minutes. Ang sabi dito, ay nagpapaalala sa atin, sabi, hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo. Hindi ko inakahiya ang Ebanghelyo. I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinakahiya ang magandang balita. For I am not ashamed of the gospel. Bakit ito sinabi ni Paul? Why Paul? Bakit niya ginamit ang ashamed? Unang-una sa lahat mga kapatid, si Paul ay nabubuhay in the first century. Ngayon, ano po ba ang pananaw o kultura ng mga Greek, noong Greek societies? Ano ang mentalidad o opinyon pagdating sa karunungan? Husay at galing. Bakit sinabi ni Paul to? For I am ashamed of the gospel. O Ebanghelyo. Kuminsan kasi, di ba, itong mahiyain, nakakahiya. Kuminsan ginagamit natin ito para maging mabuti ang isang tao. Mahiyain yan. Di ba? Mahiyain, mabuting tao yan. Di ba? May mas malalim pa pala. Ito, bibigyan natin ng kunting pagpapaliwanag, mga kapatid. Yung salitang mahiyain. Sa ating panahon, at baka ganito rin tayo, na nahihiya tayo na i-share ang Ebanghelyo. Dahil nahihiya tayo, baka iwasan tayo ng ating mga kaibigan. Usigin tayo. Maraming conflict. Temptation. Yun yung minsan,
naiisip natin at nangyayari sa atin. Pero sa hapong ito, kukunin natin yung halimbawa yung Mateo chapter 13 verses 18 to 23, the parable of the sower. Ang sinasabi doon, maraming mga binhi ang nahulog sa lupa at sila'y tumubo at nasiyahan pansamantala. Pansamantala. Dahil narinig nila ang ebanghelyo, pero dumating ang pag-usig, mga challenges sa buhay, ang sabi ng Biblia, sila ay nalanta. At hindi na nagpatuloy. Dito makikita natin na hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Bakit? Dahil ikinahihiyan nila ang pamumuhay sa ebanghelyo. Hindi nila kinaya. Tayo mga kapatid, kaya ba natin? Kaya sinabi ni Paul, hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo. Baka isang rason ito, mga kapatid, ni Paul, kaya sinabi niya ito. Pero yung number one reason ni Paul ay ito. Pagdating sa mga Diyos, pagdating sa mga Hudyo at Hintil, ikinakahiya nila ang magandang balita ni Kristo. Dahil sa mga Hudyo, ito ay isang katitisuran sa kanila. At sa mga Grego naman, ay isang kamangmangan sa kanila. Kaya nila ikinakahiya ang ebanghelyo. Bakit natin nasabi, mga kapatid, na katitisuran sa mga Hudyo? Kasi ang alam ng mga Hudyo, ang inaakala nila na pagdating ng Mesyas na ito, siya'y magtatagumpay laban sa pamahalaan. Yan yung maling akala. Yan. Nung time pa lang, nung matagal na pa lang, nandito na yung maling akala. Nangyayari din ba ito sa atin? Pero nung dumating ang Mesyas na ito, na itinuturing na tagapagligtas ng mga alagad, siya'y hindi nagtagumpay, kundi pinahirapan, pinagbuhat ng krus, at ipinako sa krus hanggang mamatay sa krus. Isang nakakahiya na kamatayan. Kaya sa mga Hudyo, ito'y isang katitisuran. Pero sa mga Grego naman, ito'y isang kamangmangan. Dahil sa kanilang pananaw, ang isang haring Mesyas ay nagbibigay ng kaligtasan, pero naipako sa krus. Bakit natin sinabi ito, mga kapatid? Babasahin natin yung 1 Corinthians 1:18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan, kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating naliligtas. Sa salitang Grego, mga kapatid, yung mangmang o kamangmangan ay moron. Kaya ang salitang ginamit dito sa mga taong ayaw maniwala sa ebanghelyo, moron, kamangmangan sa kanila. Sabi nga ng kawikaan, malalaman ng matalino ang kanyang ginagawa. Ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang pangunawa. Kinukutya ng mangmang ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Pero sa New Testament, mga kapatid, ang itinuturing na moron, umangmang, ay hindi yung mga taong walang tinapos, walang pinag-aralan, hindi siya degree holder. Yan. Pag sinabing mangmang, in the context of the New Testament, sila yung mga taong ayaw pakinggan, tanggapin, aralin, isabuhay ang ebanghelyo. Kaya kung itutuloy natin yung 1 Corinthians 1, 23-25, ngunit ang ipinangaral namin ay si Kristo, na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran, at sa mga Hintil ay isang kamangmangan. To the Diyos, it is
stumbling block, katitisuran. Dahil ang alam nila, si Kristo ay nagliligtas sa kanila sa Roman Empire. Pero mga kapatid, hindi po ito ang layunin ni Kristo sa unang pagbalik niya, kundi upang iligtas ang mga makasalanan tulad mo at tulad ko. Yan po ang layunin niya kung bakit siya bumaba. At iligtas tayo sa galit, puot at parusa ng Diyos. Pero sa kanila, kamangmangan, sa kanila ang ipinakong Kristo. Dahil sa kanila ang highest form of honor ay wisdom sa mga Greek. Excellency, magkagalingan, may natapos. Pero sa mga Griego, in the first Christianity, pag sinabi mo na ang Kristo na ito ay naipako at namatay, at nangyayari na rin sa ating kapanahonan ngayon, yan po ay isang kamangmangan sa kanila. Kaya sinabi ni Paul, I am not ashamed for the gospel. Sa mga Diyos kamangmangan, ano ngayon? For the Greek, katitisuran. Ano ngayon? Sa atin naman ngayon mga kapatid. Anong ginagawa natin? Sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga katrabaho. Ang tanong, bakit hindi natin dapat ikahiya ang Ebanghelyo? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit huwag natin ikahiya ang Ebanghelyo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay pagmamahal. Kaya tatandaan natin mga kapatid, huwag po natin ikahiya. Huwag po tayong matakot na i-share ang Ebanghelyo. Tatandaan po natin na hindi po sa ating kagalingan nagpapabago yung ating kahusayan ang magpapabago sa puso at isipan ng tao, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Ang importante mga kapatid, maibigay natin yung tamang Ebanghelyo sa ibang tao. Kasi kung natatakot tayo, tumatahimik tayo, part na ito na ikinahihiya natin ang Ebanghelyo. Sana nabigyan natin ng pagpapaliwanag yung sinabi ni Paul na hindi ko ikinakahiya ang magandang balita. Ang kapangyarihan ito ay hindi matatagpuan sa karunungan ng tao. Mga ritual ng relihiyon upang apruba ng lipunan. Ito ay matatagpuan sa kautusan, katauhan ng ating Panginoong Jesucristo na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan tayo ng buhay. Nabubuhay tayo sa isang mundo na kadalasang pinabaluktot ang mensahe ng Ebanghelyo. Yung laging sinasabi ni Brother Ares na minamapulit yung mga mensahe ng Diyos. Pinapaganda para lang magandang pakinggan. Pero yung aral, hindi pala yun yung totoo. Sinasabi ng mga tao na kailangan nilang matamo ang pag-ibig ng Diyos. Una, ang kanilang halaga ay batay sa kanilang mga nagawa o moralidad. Ngunit ang linggo ng reformasyon ay nagpapaalala sa atin na magpahayag ng buong tapang. Ang kaligtasan ay isang regalo na malayang ibinigay ng Diyos. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa anumang bagay na ating ginagawa. Habang pinag-iisipan natin ang katotohanan ito mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Naaanod ba tayo sa puso ng Ebanghelyo?
Ipinapahayag ba natin ang malinaw, ang mensaheng ito ng biyaya sa kapwa, sa ating buhay at sa ating simbahan? Ngayon, tayo ay muling mangako sa muling pag-angkin ng Ebanghelyo na ginagawa itong sentro sa ating pananampalataya, sa ating pagsamba at sa ating pagsaksi. At sa ating pangalawang punto, the courage to reform, returning to Scripture. Ang tapang sa reforma, pagbabalik sa banal na kasulatan. Ang isa sa pangunahing prinsipyo ng reformasyon ay ang sulay Scriptura, only the Scripture. Ang paniniwala na ang banal na kasulatan lamang ang pinakamataas na autoridad sa mga bagay ng pananampalataya at pagsasagawa. Diba? Dapat naka-focus doon nang gagaling yung ating ginagawa. Ang mga reformador ay bumaling sa salita ng Diyos bilang ang pinakahuling patnubay para sa buhay Kristiyano na nagtutulak pabalik laban sa mga pagbaluktot at kamalian na nakapasok sa simbahan. Yan po ang nilabanan ni Martin Luther. Dahil iba na yung katuruan sa loob ng simbahan. Alam mo, kaya mong bilhin ang kaligtasan? Ang parehong tawag ay dumating sa atin ngayon. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang mga nakikipagkumpitensang buses ay naglalayong tukuyin ang katotohanan sa pamamagitan man ito ng mga kalakaran sa kultura, mga ideolohiyang pampolitiko o mga personal na damdamin. Ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo, ang ating autoridad ay dapat mananatiling nakaugat sa kasulatan. Kasi sa panahon natin ngayon, mga kapatid, marami na tayong nakikita sa ating kapaligiran. Hindi na yung nangyayari sa loob ng iglesia, ng simbahan, hindi na nakabase sa salita ng Diyos. Pero ang sinasabi dito, ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo, ang autoridad natin ay dapat manatiling nakaugat sa kasulatan. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16-17, ang lahat ng kasulatan ay hininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na handa sa bawat mabuting gawa. Kaya dito nakita natin, kahit kami, ako, para sa akin, kahit ako na nagsasalita rito, kung meron akong masabi na hindi tama, pwede niyong sabihin. Ganon. Dahil sabi nga, sa pagsuway, dapat suwayin niyo kami kung hindi tama. Ituwid niyo kami. Huwag tayong tama na yun. Siya naman yung tama eh. Hindi, dapat pala, ganon pala mga kapatid. Yan ang para mo sa ating lahat yan. Yun po yung gusto ng Diyos. Sabi nga dito, ang lahat ng sulatan ay hininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na handa sa bawat mabuting gawa. Tayo po yun. Ang kasulatan ay hindi lamang isang koleksyon ng mga sinaunang teksto. Ito ang buhay. Buhay na salita ng Diyos. Nireforma tayo nito. Itinatama tayo nito kapag tayo ay naliligaw. Di ba kung minsan kasi layo na tayo sa Ebanghelyo. Hanggat hindi mo na nakita. Hindi mo na makita. Nakakalimutan mo yung mga verses sa Biblia na ito yung nagpapatibay sa atin. Ito yung mga nagbibigay sa atin ng kalakasan kung tayo ay may problema sa buhay. Sinasanay tayo nito sa katwiran at sinasangkapan tayo upang may sagawa ang misyon ng Diyos sa mundo. At sa pagdiriwang natin ng linggo ng reformasyon, itanong natin mga kapatid sa ating mga sarili, tayo ba ay mga tao ng salita? Inuuna ba natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay? O mag-Facebook? Diba? Minsan kasi, pag ganito kasi ang mga mensahe, parang sinabi ng pastor, bago namin kung nakita na namin sa aming mga sarili. Minsan dumarating din yan.
sa mga tao na tumatayo dito sa harapan? O pinahihintulutan ba natin ng ibang mga impluensya na hubugin ang ating paniniwala at kilos? Kung paano ang mga reformador ay bumalik sa kasulatan upang gabayan ang kanilang reformasyon, tayo rin ay dapat patuloy na bumaling sa salita ng Diyos upang baguhin ang ating mga puso't isipan. Magkaroon tayo ng lakas ng loob na hayaan ang banal na kasulatan na hamunin at baguhin tayo. Kahit na kinakaharap nito ang sarili nating mga kasalanan, kaaliwan o preconceptions. Ang tunay na reformasyon ay nagsisimula kapag pinahihintulutan natin ang salita ng Diyos na i-renew tayo mula sa loob palabas. At sa ating pangatlong punto, the ongoing call to renewal, reformation in every generation. Ang patuloy na panawagan sa pag-renew, reformasyon sa bawat henerasyon. Ang reformasyon ay hindi natatapos noong ika-16 na siglo. Ang simbahan ay palaging nangangailangan ng pagpapanibago dahil palagi tayong madaling maanod palayo sa ating unang pag-ibig. Di ba? Hindi yung unang pag-ibig dito sa asawa. Hindi. Di ba? Iba yun, mga kapatid. Kasi, ang simbahan ay palaging nangangailangan ng pagpapanibago. Kasi dumarating sa loob ng simbahan, may mga challenges din. Di ba? Pero dapat huwag tayong bumitiw sa kasulatan. Dapat nakapokus tayo din lahat ng ating ginagawa. Lahat ng mga desisyon na ating ginagawa, dapat biblical. Kasi kung, ang nangyari kasi kung papasukan natin ang gospel ng ibang hindi na galing sa Diyos, doon magsisimula. Doon na magkakaroon ng deform. Na-deform nga kaya na-reniform. Tulad ng sa ating bilang tayo, di ba, dati na tayo makasalanan, wala na tayo Pero ang ginawa ng ating Panginoon, bumaba siya para baguhin. I-renew na, baguhin tayo sa ating kalagayan dahil sa kanyang pagkamatay sa cross. Ang reformasyon ay isang tuloy-tuloy na proseso na pag-realign ng ating mga puso at gawin sa Ebanghelyo at sa mga turo ng banal na kasulatan. Sa Apokalipsis 3, si Jesus ay nagsalita sa simbahan sa Sardis at sinabi, "Alam ko ang inyong mga gawa. Ikaw ay may reputasyon na buhay, ngunit ikaw ay patay. Gumising ka at palakasin ang natitira at malapit nang mamatay, sapagkat wala akong natagpuan mong ganap ang iyong mga gawa sa paningin ng aking Diyos." Ito ay isang nakababahalang paalala, mga kapatid, sa atin, na kahit na ang mga simbahang mukhang buhay ay maaaring maging espiritual na patay kung hindi sila mananatiling mapagbantay. Yung dapat yung bantayan natin. Yun yung bantayan natin. Na hindi dapat kung ano-ano ang pumapasok sa simbahan. Tinatawag tayo ni Kristo na gumising, palakasin ang natitira at tapusin ang gawain ng Ebanghelyo sa ating buhay. This 2024, naharap tayo sa mga bagong hamon, sekularismo, paghahati sa kultura, kawalan ng katarungan at kawalang interes. Ngunit ang solusyon ay nananatiling pareho. Dapat tayong bumalik sa Ebanghelyo at hayaan itong i-renew sa atin. Ang gawain ng reformasyon ay nagpapatuloy habang hinahangad natin maging isang tapat na simbahan sa nagbabagong mundo. Nangangahulugan ito, mga kapatid, na hindi lamang ng pagpapanibago sa ating kaalaman, teolohiya, kundi pati na rin sa pagpapanibago ng ating pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. Nangangahulugan ito ng pagbabago sa ating mga simbahan upang maging mga lugar ng biyaya, mabuting pakikitungo at misyon. Nangangahulugan ito ng pagbabalik sa kaibuturan ng ating pananampalataya, ang paghiling sa Diyos na gisingin tayong muli sa Kanyang presensya at kapangyarihan. At sa atin pong pagtatapos, isang reformasyon ng puso. Sa pagdiriwang natin ng linggo ng reformasyon, mga kapatid, tandaan natin na ang reformasyon ay hindi lamang isang kaganapan sa kasaysayan.
ito ay isang panawagan sa bawat isa sa atin ngayon. Ito ay isang panawagan na bawiin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Iugat ang ating sarili sa banal na kasulatan. At hangarin ang patuloy na pagbabago sa ating buhay at sa simbahan. Yakapin natin ang diwa ng reformasyon sa pamamagitan ng pagpayag sa Diyos na baguhin ang ating mga puso. I-renew ang ating pananampalataya at gisingin muli ang ating pagmamahal sa Ebanghelyo. Sa daigdig na patuloy na nagbabago, manindigan tayo matatag sa hindi nagbabagong katotohanan ng salita ng Diyos at sa hindi nagkukulang na biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Naway bigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob at pananalig na maging mga tao ng reformasyon sa ating panahon upang tayo ay makapagpatuto ng tapat sa Ebanghelyo at makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at sa lahat ng ating ginagawa. This is the message of God, the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.